sa Barangay Pineda sa Pasig City ang napagkasundo ang meet-up place ni Jasper at Annie. Sakay ng motorsiklo ang isang pulis at ang nagrereklamong si Annie. Nakaabang naman sa paligid ang ilan pang mga pulis. Nang dumating si Jasper, agad siyang nilapitan ng dalaga. Patatagal mo. Muntik na ako magduda sa'yo. Magduda saan? Aba, mali ko. May pera ka ba dyan? Ikaw naman na magbayad. Sige na. During the entrapment operation, syempre in place na yung mga team natin dun sa area kung saan sila mag-meet up. Kasi, di ba, tinanong niya si Guy kung asan yung mga photos na i-delete. Nasa iyo pa ba yung video? Oo. Nasa akin pa yung video. Nung makita na niya, na ipinakita na nitong lalaki sa kanya, yung cellphone containing the photos and the videos, doon na niya tinanggal yung yung ponytail niya, which is our sign para i-arrestuhin na yung lalaki. Ano? Kailangan namin sa presinto. Papaka. Punin niyo! So, nung inaaresto, medyo nahirapan nga yung mga pulis natin kasi pumapalag siya. Tumatakbo, hinabol pa namin talaga siya. Huwag niyo ulihin! Ay! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! May sa likod! Bitawan niyo ako! Kamay sa likod! Bitawan niyo ako! Sa kuha ng cellphone video ng PNP EDAC, nagpumiglas pa ang suspect. Traffic operation nito! Ulan niyo ako! Nakawalan mo ako! Pero sa huli, wala siyang nagawa kung hindi sumama sa mga otoridad. Inaaresto ka namin sa paglabag mo sa batas sa Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Children. Idiniretso sa tanggapan ng PNP EDAC sa Pasig City ang suspect na si alias Jasper. Pagdating dito, hindi na niya tinanggi. So, aminado siya talaga na, yun nga, guilty siya dun sa kanyang ginagawa. Hindi napigilan ng ama ni Annie na ilabas ang galit sa suspect. Papayad sa ginawa mo, manyakis na! Pagpasok niya dito sa, namin, sa opisina namin, nasa lubong din siya ng tatay at saka nanay nandito. So, yung tatay, talagang hindi na niya napigil ang kanyang damdamin. Akala mo siguro hindi ka makukulong? Walang hiya ka! Mabubulo ka rito, Jasper. Nahanap sa patong-patong na kaso ang suspect na si alias Jasper, 24 na taong gulang. Marami tayong kasong isinampa dito. Unang-una na yung RA 9262, Violence Against Women and Children, yung RA 9995, Anti-Photo and Video Voyeurism, merong Safe Space Act, tapos Child Abuse 7610, bata pa nung minor, grave coercion, and grave threat. We're looking at in addition to 6 to 14 years. Kung i-absorb naman ng major offense yung mga ibang offenses, nasa 14 years max. Kasalukuyan siyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Pasig City. Sinibukan ng 6:45 ng umaga noong November 5, 2023. Isang hot pursuit operation ang ikinasa ng Pili Municipal Police. Nandun lang daw po yung suspect sa gilid po ma'am ng Naga Airport. Habang naglalakad po ma'am yung dalawang intel operatives natin. Meron po ma'am tumakbo sa harapan nila. Dali-dali pong sumigaw yung mga barangay tanod na yun na daw po si John Wilmar, yung person of interest na hinahanap. Sir! Bakit po? Ano ba yun? Sandali lang! Sandali lang! Tumakbo pa siya ma'am during that time. Nung inaaresto na po siya ng ating mga kapulisan, doon nga po malapit po sa Naga Airport ay may dala-dala po itong itak. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay. Sa actual video na ibinigay ng mga pulis, nakunan pa ang ginawang pag-escort ng mga tauhan ng pulis at barangay kay Matnog sa Naga Airport. Ayon sa mga pulis, agad na umamin si Matnog sa ginawang pagpaslang kay Sofia. Nung madaanan po yung ibang mga barangay official doon sa gilid ng airport ay sumisigaw po siya na patawarin daw siya sa kanyang ginawang kasalanan. Ayon sa mga pulis,
nagbigay ng extrajudicial confession si Matnog sa nangyaring krimen. Sa pagkadakip kay John Wilmar Bagais alias Matnog, sinampahan siya ng kasong pagpatay. Sinampahan po natin ma'am yung suspect ng kasong murder. In inquest proceedings po yun. Sa ngayon po, lumabas na po yung commitment order ng suspect. Na-commit na po natin siya sa Tinangis Provincial Jail. Nandoon na po ngayon ang suspect, nakakulong. Ayon sa mga pulis, isang lalaki ang napadaan at napansin ang komosyon. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Nang mapansin ni Jason na may nakakita sa kanya, dali-dali siyang umalis sa crime scene. Hindi naging madali ang paghahanap sa suspect. Matatandaang iba ang ginamit na profile picture ni Jason sa kanyang social media. Based doon sa statement ng suspect, yun lang yung ginamit niya na profile pic sa Facebook account niya kasi para makapag-meet siya ng pwede niyang magiging kaibigan. Pero kinabukasan, sumuko sa barangay hall ng Barangay Bato ang suspect na si Jason. Nahuli natin yung suspect. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Siya ba yung nakita mo sa crime scene? Opo, siya po, sir. Jason Tugahan, naaresto ka namin sa salang pagpatay. Ikaw ay may karapatang manahimik. Dito, positibong sinabi ng testigo na si Jason ang nakita niya na pumupukpok ng bato sa ulo ng biktima. Nang imbestigahan, nalaman na ang tunay na pangalan ng lalaki ay Jason Tugahan at hindi Jason Dimahi. Nandito na ako. Bumaba ka na. Sa isang motel, nakipagkita ang suspect na si Christian. Pagtatalunan pa ba natin yan? Halika na, sunduin mo na ako. Hindi mo lang ba ako naminis? At nang lumutang, Akit na tayo. dito na siya hinuli ng mga operatiba. Christian Reyes! Ano to? Christian Reyes! Ano to? Ano to? At violence against women. Sabag sa Republic of 9262, tsaka Great Coercion. Ano po yun? Ano po ba kasalanan? Tsaka Republic of 9995. Hindi ko po makausap yung asawa ko. Ikaw ay may karapatang manahimik at magpawalang tibukan man yung sabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo. Pabor o laban man sa iyo sa kahit anong hukuman. Ikaw rin ay mga karapatang kumuha ng iyong tagapagtanggol na napili. Mine, tanong lang ako bakit? Ano ginawa mo sa akin? Bakit, Mine? Nag-uusap tayo eh. Sa presinto, muling nagkaharap ang mag-asawa. Alam mo bang pwede kang makulong sa nagawa mo? Gusto ko lang kung magkabalikan kami ulit. Ako? Babalik sa'yo? Hayop ka! Pagkatapos mo ako saktan ulit-ulit, ha? Pagkatapos ako makunan? Hindi ko man lang nakita yung anino mo sa ospital! Ha? Tapos tinawag mo pa akong malandi? Malandi ako, ha? Kung malandi ako, demonyo ka, demonyo! Humingi siya ng sorry sa akin na pinagsisihan daw niya yung ginawa daw niya. Nagsusorry daw siya in public na yung ginawa daw niya. Isa lang sinabi ko, sabi kong gano'n sa kanya na hindi mo na mababalik yung ginawa mo. Sa isip ng tao nakatatak na yun. Sabi kong gano'n sa kanya. Binaboy mo yung pagkababae ko. Nakapanayam ng GMA Integrated News si Christian. Nagawa lamang daw niya ang krimen sa kagustuhang makipag-usap at makipagbalikan sa asawa. Pinost ko lang ako sa para lang makausap ko siya kasi blinak niya ako eh. Para lang malaman ko ano nangyari doon sa anak namin. Kung nalaglag ba talaga o ano. Wala ako narinig kahit anong sagot eh. Tahasan din niyang itinanggi na binugbog niya ang asawa. Ayun nga, kaya nga po maghahabol pa ako ng ganun para malaman kung binugbog ko siya. Paliwanag pa ni Christian, balak naman daw niyang burahin agad ang video. Naka-blur pa, tapos dinidelete ko rin siya. Para lang
makita niya kasi naka-block nga ako. Kung sino lang unang makakita ang print, yun lang, tapos didelete ko na. Patong-patong na kaso ang isinampa ng mga pulis laban sa suspect tulad ng paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act, at grave coercion in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. Paalala ng mga otoridad, iwasan ang pagkuha ng maseselan at pribadong video ng inyong asawa o kasintahan. Refrain po from taking photos or videos of your intimate moments. Kasi minsan, yan, katulad yan, asawa na niya. Minsan ito rin ang gagamitin sa inyo para i-blackmail kayo into giving in kung ano man yung demands na bigay sa inyo. Whether it be in the form of money or in this case, gusto makipagkaroon ng another intimate moment, yun, or makipagbalikan sa'yo. So yan yung mga gagamitin nilang pananakot sa inyo. Sa pagkakahuli at pagkakakulong ng dating mahigit 4 na oras naghintay ang mga pulis sa meet-up place. Pasado 2:00 ng madaling araw, isang bus ang dumating. Lulan nito ang suspect. Nang masiguradong ito ang wanted na si Balong, agad siyang inaresto ng EPD DSOU. Tama ba? Anong pangalan mo, pare? Pare, anong pangalan mo? Kumagot ka, pare. Hermeno Alpak, diba? Moreno Alpak. Alpak Moreno po. Huli ka namin ha, sa visa ng warrant of arrest. Qualified right. May karapatan kang panahimik. Lahat kung sasabihin mo, pwede ka yun. Okay. May karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado. Hindi mo kaya, bibigyan mo ng gobyerno. Ginahasa mo raw po yung isang babae. Hindi totoo po yan. Hindi ko po ginahasang totoo yun. Siya naman sa gusto, ma'am. Inawak niyo pa ang kamay. Nalayan niyo pa ako na mahal ninyo. And sabi niyo po sa akin, yung ginusto. Eh kami nang umaawak sa akin. Kasalukuyang nakapiit sa Mandaluyong Police Station si Moreno Halpak Jr. alias Balong. Sinubukan ng aming team na kunan siya ng panig, pero tumanggi siya magbigay ng pahayag. Huwag mo na isipin mo. Baka nagdaanan lang yung dalawa. Ayun na ho siya, oh! Hoy! Sumundin na lang yung anak ko, ha? Nasaan ang anak ko? Oh? Ha? Nasaan ang anak ko? Ate! Walang hiya ka? Sumundin na lang anak ko! Saan? Wala po ako alam dyan. Matagal na po kami hindi nagkikita ni Arjun. Ayon kay Albert, todo tanggi si Jeffrey na may kinalaman siya sa pagkawala ni RG. Kaya nung mahawakan na namin, tinatanong na namin kung nasa na yung si Jane. Puro siya tanggi, di niya alam, di niya kasama. O yun lang sasabi niya. Maging sa presinto, nung una, naging matigas si Jeffrey at itinanggi ang paratang. Yes sir, wala na po kaming komunikasyon ni Arjun. Simula pa po ng 1 linggo. Simula po nung pinablatter po nila ako, hindi ko na po siya nakausap. Hindi ako naniniwala. Saan mo siya dinala? Wala nga po akong alam. Kasi kung alam ko po, tagal ko na po sinabi sa inyo. Jeffrey, magsabi ka na ng totoo. Ano ba talaga nangyari? Sinungaling! Sinungaling ka! Ano ba? Ano pa problema mo, ha? Parang awa mo na. Pati ako nadadamay sa'yo eh. Tinatanggi niya na magkasama sila nung biktima. Nasaan ba talaga siya? Nasaan siya? Hanggang sa isang revelasyon ang inilantad ni Jeffrey sa mga pulis. Pwedeng samahan mo kami. Nasaan siya? Bale, doon sa mismong sister niya umamin. Sister rin namin alaman, tinanong rin namin.
yung mismong tao na yun nga sinabi na kung saan niya binaon yung babae. Sa puntong yun, nagsanib puwersa ang Quezon City Police Station 3 at Caloocan City Police Station North Extension Office para mahanap ang nooy nawawala pa rin na si RG. Nagdesisyong umuwi muna sa bahay ang magulang ni RG na sina Albert at Melissa. Nung narinig ko yun na pupuntahan na daw nila, ako hindi na kami ni Mrs. sumama kasi yun lang ang iniisip ko. Baka sabi ko, hindi ko alam kung anong, okay lang kung buhay pa. Pero nasa isip ko na rin yun yung ganun. Kaya sabi ko, tol, ikaw na lang sumama ron. Kasi baka di ko makayanan kasi may naramdaman nga ako. Mismong si Jeffrey ang nagturo sa mga pulis kung saan matatagpuan ang katawan ng biktima sa isang masukol na lugar sa Magumbong, Caloocan City. Ayop ka bata ka! Sige, kain yan. Nasa mga tanong. Diba? Hinukay na namin, katulong ang personnel ng Barangay 171. Agad kaming tumawag ng mga kasamahan sa crime laboratory para magproseso doon sa crime scene. Nang hukayin ng mga otoridad, dito na tumampad sa kanila ang naaagnas na katawan ng isang babae. Noong mga sandaling yun, nagtungo na sa lugar ang tiyuhin ni Arjin na si Bruno. At nang silipin niya ang bangkay, kumpirmadong siya nga ang kanyang nawawalang pamangkin na si Arjin. Walang iya kang bata ka! Tama na! May pulis na! Meron ka pulis na! Hindi ka pulis na! Tama na yung... Ha? Meron ka pulis na! Una, pamilya namin yan eh. Bata pa eh, 21. Kaya masakit para sa amin na ganyan nangyari, babae. Nakapanayam ng GMA Integrated News ang suspect na si Jeffrey Montales. Inamin niya sa harap ng kamera ang nagawang krimen. Aminado po ako na nagawa ko yun. Ako po talaga yung dala po kasi ng selos po. Tsaka kinokonfronta ko po siya kasi may kachat po siya na lalaki. Ayon kay Jeffrey, hindi niya sinadya na mapatay ang dalaga. Yung pagkasakal ko po sa kanya, lang po, alalay. Kasi tinatanong ko po siya kung ano po talaga ito. Yung po nahihirapan siyang huminga. May okay na po talaga na Bali dinusuhan ko na lang po yung kung ano po yung gagawin ko sa kanya. Pero anumang pagsisisi, hindi na nito may babalik ang buhay ni Arjin. Panugutan niya yung ginawa niyang krimen. Kasong murder ang kakaharapin ng suspect na si Jeffrey Montales. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.